Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Elias Mercado. 88 anyos na ngayon at kasalukuyang naninirahan dito sa Maynila kasama ng aking bunsong anak. Ngunit ang kwento kong ito ay hindi dito naganap. Tubong San Isidro, Aklan ako. Isang tahimik na baryong malapit sa dalampasigan, kung saan ang buhay ng mga tao ay umiikot lamang sa pangingisda, pangongopra at pagtatanim ng niyog. Ang lugar na iyon ang saksi sa mga pangyayaring hindi ko kailanman malilimutan. Mga gabing binaha ng takot, mga katahimikang nilamon ng lagim at mga nilalang na hindi dapat umiiral sa mundo ng mga buhay. Panahon yun ng dekada 70. Wala pang kuryente noon sa baryo namin. Ang ilaw sa gabi ay lampara at gasera lang. At kung minsan ay apoy ng uling kapag nagtataba ng niyog. Bata pa ako noon, nasa 27 at ang kabuhayan namin ay sa dagat. Kung hindi nangingisda, umaakyat kami ng bundok para mangopra. Gaya ng nasabi ko kanina. Ganoon lang ang ikot ng buhay. Dagat at bundok, araw at gabi. Kapag panahon ng habagat, hindi kami makalaot. Ang malalaking alon ay parang pader ng tubig na handang lamunin ng mga bangkang katre. Kapag ganoong panahon, sa bundok kami bumabawi. Umaakyat kami para mag-ani ng kopra, tuyuin ng mga nyog at ibenta sa bayan. Madalas naming kasama sa ganitong gawain ng mga kababata ko. Sina Pedro, Nardo at ang matalik kong kaibigang si Ramon, na halos kapatid ko na sa tagal naming magkakasama sa dagat. Isang linggo bago mag-Setyembre, inimbitahan ako ni Ramon na maging ninong sa binyag ng kanyang unang anak. Yun ang unang pagkakataong makikilala ko ang kanyang asawa. Si Dolores. Isang babae raw mula sa San Carlos, Negros Occidental. Noon ko lang narinig ang pangalang yon. At hindi ko rin inaasahan na ang babaeng yon ang magiging ugat ng mga gabing magpapayanig sa aming baryo. Sabi ni Ramon, matagal na raw silang nanirahan sa Iloilo. Ngunit dahil nawalan siya ng trabaho sa Pantalan, nagpasya silang bumalik muna sa Aklan. Ngunit ayaw daw ni Dolores. Gusto nitong bumalik sa Negros pero tumanggi si Ramon. Ayon sa kanya, minsan na siyang nagpunta roon at muntik nang mapahamak. Hindi na raw niya uulitin pa, kaya't sa Aklan na lang sila nanirahan. Sa isang maliit na kubo sa paanan ng bundok, malapit sa taniman ng nyog. Nung araw ng binyag, galing ako sa bundok nun. Kabababa lang namin ng mga kasamahan ko matapos maghakot ng tuyong kopra. Maganda ang kita noon. Tuyo ang nyog, kaya mataas ang presyo. Sabi ko sa sarili ko, magandang pagkakataon para makapagdala ng regalo sa inaanak ko. Dalawang malaking tulingan ang itinabi ko mula sa huli namin sa laot. Kinagabihan, matapos kong ayusin ang mga gamit sa pangingisda, pumunta ako sa bahay nila Ramon. Maliit lang yon at yari sa kawayan at pawid, pero maaliwalas. Maraming tao nun, mga kamag-anak, kapitbahay at mga kababata namin.
Ang mga lalaki ay nag-iinuman, ang mga babae naman ay abala sa paghahanda ng pagkain. Maingay, masaya, tipikal na handaan sa baryo. Habang ako'y nakikihalubilo, bigla kong naramdaman ang tawag ng kalikasan. Pumunta ako sa likurang bahagi ng bahay sa tabi lang ng puno ng saging. Tahimik doon at tanging hampas lang ng hangin at alingaw-ngaw ng mga kuliglig ang maririnig. Habang nakatalikod ako, napansin kong may kakaibang tunog sa kabilang bahagi ng dingding. Isang marahas na hingal, parang pinipigilang hininga ng isang nilalang na nagpipigil ng galit o sabik. Una kong inakala na baka aso lang yun, pero iba ang tunog. Hindi ito paangil, kundi parang marahas na pag-ungol. May halong pagdila at paglanghap ng amoy ng dugo. Dahan-dahan akong lumapit at sumilip sa pagitan ng mga siwang ng dingding. Doon ko nakita ang isang tanawin na hindi ko makakalimutan. Si Dolores, ang asawa ni Ramon, ay nakatuwad. Nakalabas ang dila na parang hayop na nauulol. Sa ilalim ng lamparang nakasabit, kumikintabang laway na tumutulo mula sa bibig niya. Ang amoy ng paligid ay napakabaho. Hindi lang basta malansa, kundi amoy ng nabubulok na karne at dugo. Nang sandaling iyon ay parang nanigas ang buong katawan ko sa pagkakasilip. Hindi ko alam kung gagalaw ako o tatakbo. Ang mga mata niya ay nakapikit, pero ang galaw ng katawan niya ay parang may hinahanap sa lupa. Mabilis akong umatras at bumalik sa harapan ng bahay. Pinilit kong kumalma. Sinabihan ng sarili ko na baka may tama lang ako sa alak. Pero kahit lumipas ang mga minuto, hindi mawala sa ilong ko ang amoy ng lansa at asim. Maya-maya pa'y lumabas si Dolores ng bahay. Dala-dala niya ang pagkain. Naramdaman ko agad na siya yon. Ang amoy na yon, ang lamig ng paligid na dala niya. Kinabukasan, habang naghahanda ako para muling pumalaot, hindi ko mapigilang balikan sa isip ang nakita ko. Ipinagsawalang bahala ko muna yon. Ayaw kong isipin na totoo. Pero pagsapit ng hapon, sumama na naman ako kay tatay sa laot. Maayos ang panahon nun. Kalmado ang dagat at maganda ang huli naming isda. Pero pagbalik ko sa bahay, nagsimula na akong makaramdam ng kaba na hindi ko maipaliwanag. Parang may matang nakamasid sa akin mula sa dilim. Nang sumapit muli ang umaga, habang tinatahi ko ang lambat, hindi ko na mapigilan ng sarili kong ikwento kay tatay ang nakita ko sa bahay nila Ramon. Bigla siyang napahinto sa ginagawa at matalimang tingin niya sa akin. Sinabihan niya akong mag-ingat at ang sabi niya, kapag may nilalang na kagaya nun, huwag ko raw hayaang makalapit o makalibot sa bahay namin. Hindi ko lubos maisip noon kung anong nilalang ang kanyang tinutukoy. Ngunit habang lumalalim ang gabi, habang ang hangin ay lumalamig at ang mga aso sa paligid ay sabay-sabay na tumatahol, unti-unti kong naunawaan na ang nakita ko ay hindi basta babae. Kinabukasan matapos ang binyag, bumalik kami sa dating gawi. Pangungopra sa bundok kapag habagat at pangingisda naman kapag kalmado ang dagat. Subalit kahit anong subok kong itapon sa isip ko ang nakita ko ng gabing yon,
hindi ako tinatantanan ng larawan ni Dolores. Kapag tahimik ang paligid, parang naririnig kong muli ang marahas niyang paghinga. Ang tila hunin ng hayop na gutom at ang amoy na dumidikit sa hangin. Isang lansa na mahirap ipaliwanag. Lumipas ang ilang araw, ngunit mas lalo lang akong kinabahan. Sa gabi habang nakahiga sa papag, naririnig ko ang mga aso sa paligid ng baryo na sabay-sabay na tumatahol. Tila ba may kinatatakutan? May mga pagkakataong parang may dumadaan sa bubong namin. Mabigat, mabagal. At pagkatapos ay isang mahinang tunog ng pagaspas ng mga pakpak na parang mula sa napakalaking ibon. Kapag lumalabas ako, wala naman akong makitang anuman, kundi dilim at kalangitan. Isang hapon, habang abala ako sa pagtatali ng mga tuyong nyog, dumating si Nardo, ang kababata kong apo ng kilalang albularyo sa aming lugar, si Lakang Pilo, na iginagalang ng halos lahat sa baryo. Bitbit niya noon ang isang maliit na bote ng langis na may lamang mga ugat at dahon. Ang sabi niya, kanina pa raw kumukulo iyon nang nasa bahay nila Ramunsya. Hindi ko pa alam noon kung ano ang ibig sabihin ng ganoong reaksyon. Pero nang marinig kong mula iyon sa bahay ng mag-asawa, biglang kumabog ang dibdib ko. Sinabi ni Nardo na baka tinandaan daw ako ng nilalang. Noon ko lang narinig ang salitang yon. Tinandaan. Ibig sabihin ay nilagyan ng marka. Isang tanda ng pag-angkin o paghahangad. Hindi ko raw kailangang lapitan si Dolores dahil sa sandaling tumingin daw siya sa akin ng may layunin. Mahirap nang bawiin yon. Napalunok ako sa kaba. Hindi ko naman alam kung bakit ako ang pinili niyang habulin. Kinagabihan, habang nag-aayos kami ni tatay ng lambat, bigla akong nakaramdam ng matinding pananakit ng tiyan. Para bang pinupunit sa loob. Tumakbo ako papunta sa palikuran at doon ko naramdaman ang kakaibang lamig na dumadaloy sa katawan ko. Ang pawis ko'y malamig at ang paligid ay parang umiikot. Nang makalabas ako, nawalan na ako ng malay. Pagmulat ng mga mata ko, naroon na sa tabi ko si tatay at si Nardo at maging si Lakang Pilo. Mula sa kanilang muka, alam kong hindi yun basta sakit. Sabi ni Lakang Pilo, inatake ako ng isang nilalang na may hangarin sa akin. Isang aswang na hindi baguhan. Dinala ni Lakang Pilo mula sa kanyang bayong ang isang maliit na patalim na tila gawa sa lumang tanso. Kumikinang iyon sa ilalim ng ilaw ng gasera. Ang sabi niya, yun daw ay daga. Isang punyal na ginagamit ng mga albularyo para labanan ng masasamang nilalang. Walang talim sa tingin ng ordinaryong tao. Pero sa mga mata ng mga aswang at mangkukulam, yun daw ay nakakapaslang. Binigyan din niya ako ng langis, katulad ng dala ni Nardo. Ngunit ayon sa kanya, ito ay may halong dasal at mga ugat ng banaba at lagnob. Mga halamang itinatago lamang ng mga albularyo. Sinabi niya na kapag kumulo o uminit ang langis habang dala ko ito, senyalis yon na may malapit na nilalang sa paligid. Kapag naman ito'y umapaw o pumutok, nangangahulugang yun na ay sobrang lapit na ng panganib.
Pinayuhan niya akong haplusin ng langis ang aking pusod, batok at pulso bago matulog o lumabas ng bahay sa gabi. Ayon sa kanya, hindi makakalapit ang nilalang kapag nasusunog ang balat nito sa init ng langis. Matapos akong pahiran ng langis at dasalan, unti-unti akong nakaramdam ng ginhawa. Ngunit hindi rin yun nagtagal. Kinagabihan habang naglalatag kami ni tatay ng lambat sa loob ng bahay, narinig naming muli ang mga aso sa paligid. Tila nagwawala at ang hangin ay biglang lumamig at sa labas, may naririnig kaming yapak na paikot-ikot lang sa paligid ng bahay. Hindi kami makalabas. Naramdaman kong nanginginig ang mga kamay ko, pero mahigpit kong hawak ang daga. Si tatay naman ay walang tigil sa pagmumura sa nilalang na nasa labas. Ang mga yapak ay tila lumalapit. Pagkatapos ay biglang lalayo. May tunog na paggaspas ng pakpak tsaka isang mahinang pag-angil na parang mula sa isang hayop na nasusugatan. Hindi ko na alam kung anong oras ako nakatulog. Basta pagmulat ko, may araw na at ang paligid ay payapa. Pero sa bakuran, napansin kong may mga bakas ng paa. Malalaki, mahaba at may marka ng kuko na tila hindi sa tao. Doon ko lalong naunawaan na totoo ang lahat ng sinasabi ni Lakang Pilo. Kinabukasan ay kumalat sa baryo ang balita. May natagpo ang patay sa paanan ng burol. Wakwak ang tiyan at wala na ang lamang loob. Isa sa mga kababata namin yon, si Isko, na madalas ding sumama sa amin sa pangungopra. Nang marinig ko ang balita, nanlambot ang tuhod ko. Siya ang isa sa mga ninong ng anak ni Ramon. At siya rin ang naiwan sa bahay nila matapos kaming mag-inuman sa binyag. Sumama ako sa mga taga-baryo para tignan ng bangkay. Pagdating sa lugar, nakita kong totoo ang sinasabi nila. Si Isko, nakatihaya. Wala nang laman ang tiyan at nakadilat pa ang mga mata. Wala ni isang patak ng dugo sa paligid, parang nilinis. Napamura ako sa gulat at takot. Sa isip ko, iisang nilalang lang ang may kakayahang gumawa nun. Si Dolores. Habang nakatayo ako roon, napatingin ako sa itaas ng burol. Nakita ko si Ramon. Nakamasid sa amin. Tahimik lang. At nang tawagin ko siya, umalis siya agad. Parang ayaw niyang makipag-usap. Pag-uwi ko sa bahay ay hindi na ako mapakali. Sinabi ko kay Nardo ang lahat. At nang suriin niya ang langis, napansin naming uminit at kumukulo ito habang hawak ko. Ibig sabihin, may masamang presensyang malapit. Mabilis niyang pinahira ng pulso at batok ko ng langis. At sa sandaling yon, bigla kong naramdaman ang init na parang apoy na dumadaloy sa balat ko. Ngunit kasabay nun, naramdaman kong unti-unting humuhupa ang kaba. Mula noon ay dala ko na palagi ang langis at ang daga. Hindi na ako lumalabas ng bahay kapag gabi. Ngunit kahit ganun, pakiramdam ko'y hindi ako ligtas. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, naririnig ko ang mahinang huni ng tiktik mula sa malayo. Tapos ay parang sumasagot ang isa pa sa kabilang bundok. Paulit-ulit yun. Palakas ng palakas. Hanggang sa unti-unting humina at tuluyang mawala.
Ang mga aso naman sa paligid ay sabay-sabay natatahol, tsaka mananahimik. Kapag ganoon na ang gabi, alam kong nasa paligid lang siya, naghihintay ng pagkakataon. At sa mga sumunod na araw, napatunayan kong hindi lamang ako ang minarkahan. Isa-isa nang nagkakasakitang mga kalalakihan sa baryo. At ang amoy ng lansa sa hangin ay nagsimulang bumalik. Makalipas ang ilang araw mula nang matagpuan si Isko, tila nabalot ng takot ang buong baryo namin. Ang dating masigla at maingay na San Isidro ay naging tahimik na parang sementeryo tuwing sasapit ang dilim. Ang mga tao ay maagang nagsasara ng pinto at walang naglalakad sa daan pagkalubog ng araw. Ang mga aso ay tila hindi napapagod sa katatahol. At sa mga gabing iyon, naririnig ko pa rin ang tila pagaspas ng pakpak sa itaas ng bubungan namin. Mabagal, mabigat at parang may nilalang na nagmamasid sa bawat bahay. Ang langis na binigay sa akin ni Lakang Pilo ay hindi ko na hinuhubad sa katawan ko. Lagi kong dala yon kahit saan ako magpunta. Kapag umaakyat kami sa bundok para mangopra, nakasabit yun sa bulsa ng pantalong ko. Kapag nangingisda naman kami, inilalagay ko yun sa bulsa ng aking lumang barong. Ilang beses ko na ring napansing umiinit ito kahit walang dahilan. Lalo na kapag napapadaan ako sa paanan ng burol kung saan nakatira sina Ramon at Dolores. Isang hapon habang papunta ako kina Nardo para tulungan siyang mag-ayos ng lambat, nakasalubong ko si Ramon sa daan. Iba na ang anyo niya, payat, maputla at tila walang tulog. Ang mga mata niya ay parang laging gutom o naguguluhan. Nang magtama ang tingin namin, biglang kumulo ang langis sa bulsa ko. Dahan-dahan kong inilabas yun at nakita kong umaalon-alon na parang kumukulo sa apoy. Agad kong hinaplos ang batok at pulso ko ng langis at doon ko nakita kung paanong biglang umatras si Ramon. Tila nasunog ang balat. Wala siyang sinabi, ngunit mula sa anyo ng kanyang muka, alam kong hindi na siya ang dating Ramon na kilala ko. Umalis siya nang walang lingon-lingon. At sa mismong sandaling iyon, alam kong pati siya ay nadungisan na ng kasamaan ng kanyang asawa. Pagdating ko kina Nardo, agad kong ikinuwento ang nangyari. Muling sinuri ng kanyang lolo na si Lakang Pilo ang bote ng langis. Inalog niya iyon at tumingin sa akin. Ang sabi niya, hindi lang si Dolores ang may kadiliman ngayon, pati ang asawa niya ay nahawa na. Nang marinig ko yun, nakaramdam ako ng lamig sa dibdib ko na parang nagyeyelo. Inabot niya sa akin ang isa pang garapon, puno ng pinong abo. Sabi niya, yun daw ay abo ng mga sagradong halaman na ginagamit ng mga albularyo kapag nasa panganib. Kapag may nilalang na umaatake, kailangan lang daw isabo yun sa hangin. At ang mga espiritu ng kalikasan ng magtataboy sa kaaway. Pinabaunan din niya kami ng isa pang bote ng langis at pinayuhan na mag-ingat. Kinagabihan, nagpasya kami ni Nardo na bantayan ng daan papunta sa burol kung saan napatay si Isko. Dalawa lang kami nun. May dala kaming sulo, daga at ang abo. Ang paligid ay madilim, tanging liwanag ng buwan at mga alitap-tap lang ang gumagabay sa amin. Habang naglalakad kami, naririnig naming tila may humuhuni mula sa malayo. Matinis na huni,
tulad ng tiktik na naguhudyat ng panganib. Pagkalampas namin sa isang maliit na pilapil, biglang tumahimik ang paligid. Wala na ang huni ng kuliglig. Wala na ang ihip ng hangin. Tanging tunog ng sarili naming mga yabaga ang maririnig. Pag-akyat namin sa kabilang bahagi ng burol, nakita namin ang isang aninong mabilis na tumawid sa daan. Mabilis na parang hangin. Kasunod nun, narinig namin ang sigaw ng dalawang bata na humihingi ng tulong. Mabilis kaming tumakbo. Dala ang mga sulo. Doon sa ilalim ng isang puno ng balete, nakita namin ang nilalang. Nakatuwad, nakaharap sa dalawang batang tila hindi makagalaw. Ang katawan nito ay baluktot. Ang balat ay parang balat ng kalabaw na natutuyo sa araw. At ang buhok ay mahaba at makintab. Ang mga mata nito ay kulay pula at ang dila ay mahaba at humahampas sa lupa. Habang nanliliit ang mga bata sa takot, dahan-dahan kong hinaplos ang daga. Tumibok ng malakas ang puso ko. Nang hawakan ni Nardo ang isa sa mga bata, biglang napasigaw ito. Tila nahugot mula sa pagkakabigkis ng mahika. Hinila ko naman ang isa pa at sabay naming itinaboy palayo. Paglingon ko, tumitig sa amin ang nilalang. Si Dolores. Ngunit hindi na siya tao. Ang balat niya ay kulubot at ang bibig ay punong-puno ng dugo. Kung gusto mo ng dugo, sa amin ka tumapat. Sambit ko habang itinataas ang sulo. Lumapit siya. Umaangil. At handang sumugod. Nang halos malapit na siya, iwinasiwas ko ang daga at nagawa kong hiwain ang kanyang braso. Napasigaw siya at mula sa sugat ay lumabas ang maitim na usok. Umalingasaw sa paligid ang amoy ng sunog na laman. Habang siya'y napapaatras, narinig namin mula sa burol ang isang malakas na ungol. Hindi tao at hindi rin hayop. Mula sa dilim, may isa pang nilalang na humiyaw at mula sa anyo nito, alam naming lalaki yon. Walang iba kung hindi si Ramon. Bigla siyang sumugod sa akin mula sa likuran at bago pa niya maabot ang likod ko, sinalubong siya ni Nardo at sinaksak sa gitna ng likod gamit ang daga. Napasigaw siya ng napakalakas. Isang sigaw na umalingaw-ngaw sa buong burol. At sa sandaling yun, sabay kaming lumingon kay Dolores. Ngunit wala na siya. Nawala sa dilim, kasabay ng hangin. Sa ibaba ng burol, narinig naming may paparating. Mga tao na may dala ring mga sulo. Ang mga sigaw ay nagmula sa ina ni Ramon, kasama ang ilang kalalakihan. Nang makita nila ang katawan ni Ramon na nakahandusay, napasigaw ang ina nito at napaluhod sa lupa. Nagsitakbo ang mga tao papalapit, dala ang mga itak at lampara. Dumating din si Lakang Pilo at siya mismo ang bumunot ng daga sa likod ni Ramon. Pagkabunot niya, unti-unti itong bumalik sa anyong tao. Ngunit payat, halos kalansay na lamang. Wala na ang tikas ng dating mangingisda. Para siyang nilamon ng karamdaman at iniluwa ng kamatayan. Habang ang mga tao'y nagkakagulo, hinanap nila si Dolores. Ang ilan ay nagsabing may nakita silang anino na tumakbo papunta sa gubat. Ang iba na may nagbulungan na baka nakatakas papunta sa bundok. Niyakap ng ina ni Ramon ang bangkay ng anak niya
habang umiiyak na tila wala na sa sarili. Pagbalik namin kina Nardo, isinilid nila kang Pilo ang daga sa supot ng dahon at tinakpan ito ng abo. Sabi niya, tapos na ang isa. Ngunit hindi pa tapos ang sumpa. Ang ganitong mga nilalang, anya ay bihirang mag-isa. Kapag may isa, tiyak na may iba pa. Kinabukasan nakarating sa amin ang balitang namatay ang ama ni Ramon habang papunta sa ospital. Ayon sa mga nakakita, nang tangkain niyang pigilan ng anak at asawa nito, si Dolores daw ay muntik ng kainin ng sariling anak. At pinigilan lang iyon ng kanyang ama. Sa gulong yun, si Ramon mismo ang nakapatay sa kanyang ama bago siya tumakas. Nang marinig ko yun, parang lumamig ang buong katawan ko. Ang mga pangyayaring dati ay parang alamat lang na binabanggit ng matatanda ay ngayon ay nasa harap ko na mismo. Ang nilalang na dating asawa ng kababata ko ay naging ganap na aswang. At ang mismong dugo ng tao ay naging pagkain niya. Hindi ko na alam kung matatakot ako o maaawa. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi pa tapos ang lahat. Dahil sa bawat gabing dumaraan, sa bawat katahimikan ng hangin, may naririnig pa rin akong huni ng tiktik mula sa itaas ng bundok. Lumipas ang ilang araw, matapos mailibing si Ramon. Ngunit tila hindi pa rin tahimik ang aming baryo. Ang mga tao ay natatakot pa rin lumabas kapag gabi. Ang mga ilaw ng lampara ay hindi na namamatay hanggang madaling araw. At ang mga bata ay palaging tinatabihan ng kanilang mga magulang tuwing gabi. Sa bawat hampas ng hangin mula sa bundok, may kasamang kaba. Dahil alam naming hindi pa tapos ang bangungot. Ang katawan ni Dolores ay hindi pa rin natatagpuan. May mga nagsasabi na nakita siyang tumatakbo papunta sa may bangin sa dulo ng gubat. Ang iba na may nagsasabing nakita raw nila siyang lumilipad na parang malaking ibon sa tuktok ng mga puno. Ngunit walang makapagsabi kung totoo nga. Ang natitiyak lang namin, may mabigat na presensya pa rin sa hangin. Isang lamig na kakaiba. Isang tahimik na banta na bumabalik gabi-gabi. Ako at si Nardo ay hindi na mapalagay. Kahit nagtagumpay kami laban kay Ramon, ramdam naming may naiwan pang sumpa. Binalikan namin sila kang Pilo upang humingi ng gabay. Nang marating namin ang kanyang bahay sa gilid ng palayan, sinalubong kami ng usok mula sa sinunog niyang mga dahon ng saging at palaspas. Sa loob ay nakaupo siya sa banig, tahimik na nagdarasal. Sa tabi niya ay naroon ang isang patalim na nakabalot sa pulang tela at isang maliit na sisidla ng abo. Ayon sa kanya, sa gabi raw bago tuluyang nawala si Dolores, may mga engkantong nagbalita sa kanya. Nakita raw nila ang nilalang na dumaan sa bunganga ng isang kuweba sa paanan ng bangin. Doon, sabi niya, malamang nananahan ng katawan na unti-unti nang nagiging ganap na halimaw. Kung hindi raw mapapatay bago sumapit ang ikapitong gabi, matapos mamatay ang asawa nito, magbabalik ito sa mas malakas na anyo. Isang ganap na aswang na hindi na kayang saktan ng karaniwang tao. Sa sandaling iyon, alam namin kailangan naming kumilos. Hindi na ito para sa sarili namin, kundi para sa buong baryo. Kapag nabuhay muli ang nilalang, hindi lang kami ang maaapektuhan. Maaaring ubusin ito ang dugo ng sinumang madaanan.
Kinagabihan, dala namin ni Nardo ang mga binigay ni Lakang Pilo. Ang daga, langis at abo. May dala rin kaming sulo at lubid. Habang papunta kami sa may bangin, ramdam naming lumalakas ang hangin. Ang buwan ay bilog na bilog at ang paligid ay tila mas maliwanag kaysa karaniwan. Sa bawat yapak namin, naririnig naming parang may sumusunod. May mga mahihinang yabag. Mabilis, pero laging naglalaho kapag lumilingon kami. Pagdating namin sa bunganga ng kuweba, naamoy agad namin ang pamilyar na amoy. Malansa, maasim, at halimuyak ng bulok na laman. Ang loob ng kuweba ay malamig at madulas. Ang mga bato ay nababalot ng lumot at sa bawat patak ng tubig mula sa itaas, tila may kasamang mga piraso ng dugo. Habang naglalakad kami, kumukulo ang langis na dala ko. Ibig sabihin, malapit siya. Maya-maya pa, mula sa dulo ng kuweba, may narinig kaming mahinang ungol. Isang boses na paos, malalim at puno ng galit. Dahan-dahan kaming lumapit at sa pagliwanag ng aming sulo, nakita namin ang isang katawan na nakasubsob sa lupa. Gumagalaw pa ito at nang itutok ko ang liwanag, halos tumigil ang tibok ng puso ko. Si Dolores yon. Ngunit hindi na siya tao. Ang balat niya ay kupas na kulay abo. Ang buhok ay mahaba't kulay puti at ang mga mata ay itim na parang usok. Sa harap niya ay may dalawang maliit na buto at mga piraso ng lampin. Mga labi ng kanyang anak. Mula sa bawat galaw niya, halatang wala nang natitirang pagkatao. Nang maramdaman niya kami, dahan-dahan siyang tumingala. Ang mukha niya ay napupuno ng laway at dugo. Tumingin siya sa akin at biglang ngumiti. Isang ngiting walang buhay. Umuungol siya ng malakas at sa isang iglap, lumipad siya paitaas ng kuweba. Nakasabit sa pinakakisame ng kuweba na parang paniki. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas. Pero tinaasan ko ang sulo at binasbasa ng abo ang paligid. Sumigaw ako ng dasal na itinuro ni Lakang Pilo. At sabay kaming sumugod ni Nardo. Mabilis siyang bumaba at bago pa niya kami maaabot, isinaboy ko ang langis sa kanya. Napasigaw siya at ang balat niya ay parang sinunog ng apoy. Maya-maya pa'y lumipad siya papalayo pero nasundan ko siya ng hiwa gamit ang daga. Sa bawat hiwa ng punyal, sumisigaw siya ng malakas na parang hangin na dumadagungdong sa loob ng kuweba. Si Nardo naman ay nagsaboy ng abo sa hangin at biglang umalingaw-ngaw ang mga tunog ng kulog kahit walang ulan. Naramdaman kong nanginig ang lupa at sa isang kisap mata, bumagsak si Dolores sa lupa. Umuungal habang naglalagablab ang katawan. Ngunit hindi pa siya tuluyang naglaho. Habang bumubuga ng usok ang katawan niya, tumingin siya sa akin at ang mga matay parang nagmamakaawa. At sa huling sandali, bago siya matupok, narinig ko ang mahinang tinig na parang bumubulong. Kasalanan ko ba? Kasalanan ko ba kung ako'y naging ganito? Pagkatapos nun, tahimik na tahimik ang paligid. Wala na ang amoy ng langsa. Wala na ang pagaspas ng pakpak. Ang langis ay tumigil sa pagkulo at ang abo ay bumagsak sa lupa. Napaupo ako sa pagod
at si Nardo ay halos mawala ng malay sa sobrang kaba. Nang lumabas kami sa kuweba, sumalubong sa amin ang liwanag ng madaling araw. Ang hangin ay malamig ngunit banayad. At sa unang pagkakataon, matapos ang mga linggong puno ng lagim, naramdaman kong muli ang katahimikan ng baryo. Pag-uwi namin, sinalubong kami nila Kang Pilo. At nang marinig niya ang nangyari, tahimik lang siyang tumango. Tapos na, sabi niya. Ngunit hindi kailanman mawawala ang bakas ng dilim na dumaan dito. Sa sumunod na mga araw, muling bumalik sa normal ang buhay sa San Isidro. Ang mga tao ay nagsimulang muling lumabas at ang mga bata ay naglalaro na sa tabing dagat. Ngunit ako, hindi ko makuhang maging payapa. Kapag sumasapit ang gabi at tumatahimik ang paligid, minsan ay naririnig ko pa rin ang huni ng tiktik mula sa malayo. Minsan ay nararamdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na parang may dumadaan sa likod ko. Makaraan ng ilang buwan, nagpasya akong umalis ng Aklan at lumuwas ng Maynila. Iniwan ko ang aming bangka, ang lambat at lahat ng alaala ng aming baryo. Hindi ko alam kung duwag ako o kung tama ang ginawa ko. Pero isa lang ang tiyak. Ayokong muling maranasan ang gabi kung saan ang langit ay puno ng sigaw ng mga nilalang na gutom sa laman ng tao. Bumalik ako ng San Isidro makalipas ang 5 taon. Marami nang nagbago. May kuryente na, may mga bagong bahay. Ngunit ang mga matatanda ay pareho pa rin ang mga kwento. Ayon sa kanila, minsan sa isang taon, tuwing bilog ang buwan ng Setyembre, may naririnig pa rin daw silang pagaspas ng pakpak sa itaas ng mga niyugan. Ang mga aso ay tumatahol ng sabay-sabay at ang hangin ay nagiging mabigat. Sabi pa ng iba, kaluluwa lang daw yon ng mga namatay. Pero ako, alam kong hindi lang basta kaluluwa. Dahil minsan, sa tuwing nakatulala ako sa dagat, naaamoy ko pa rin ang lansa ng hangin. Amoy na matagal ko nang gustong kalimutan. Amoy ng dugo at pagkabulok. Amoy ng nilalang na minsan kong nakita sa ilalim ng lampara. At sa tuwing pinipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko pa rin siya. Si Dolores. Nakatayo sa dilim, nakangiti, may pakpak at ang mga matay tila buhay pa rin. Kaya kung sakaling mapadpad ka sa San Isidro at marinig mong tila may ibong lumilipad sa gabi, huwag kang lalabas. Dahil baka hindi iyon ibon, kundi isang nilalang na nagbabalik upang ipaalala sa atin na minsan, sa katahimikan ng baryo, dumaan ang kadiliman at nag-iwan ng bakas na hindi na mabubura kailanman. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.